Ibinenta ko na ang bahay. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang bahay na iyon na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon ang nagsilbing kanlungan ng aking pamilya at mga pangarap, wala na. Ibinenta ko na. At ang lahat ng pera, kasama na ang bawat sentimo ng mana na inaasahan ng sarili kong anak na mapupunta sa kanya, ay ipinamigay ko na. Wala akong itinira para sa kanya. Wala. Bakit ko ginawa ang isang bagay na ganito kalaki? Isang desisyon na tila walang puso dahil sa isang tawag sa telepono. Isang tawag lang ang kinailangan para wasakin ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking pamilya. Sabado noon, 16 ng Disyembre, payapa ang umaga sa aking bahay sa Laguna. Nagtitimpla ako ng mainit na kapeng barako, pinaplano ang simpleng araw ko, nang biglang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Liza, ang aking manugang. Nanginginig. Puno ng takot. Halos hindi siya makapagsalita sa kaiiyak. Bakit, Liza? Anong nangyari? Nasaan si Miguel? Tanong ko. Sumagot siya. Papa, si Miguel po. Naaksidente siya. Critical po ang lagay niya sa St. Luke sa Quezon City. Kailangan niyo pong pumunta ngayon din. Baka hindi na po siya magtagal. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak na pinalaki kong mag-isa matapos pumanaw ang kanyang ina. Ang tibay ng loob ko ay biglang nawala, napalitan ng takot na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Binitawan ko ang lahat. Ang kape ko, ang mga plano ko, lahat. Wala akong ibang inisip kundi ang makarating sa kanya. Parating na ako anak, sabi ko sa kanya. Kahit na ibinabana niya ang tawag, sa sobrang pagmamadali, kinuha ko ang isang backpack na nakita ko sa upuan. Inihanda raw iyon ni Liza para sa akin noong nakaraang araw, para daw sa binabalak naming bakasyon. Hindi ko na tiningnan ang laman. Ang nasa isip ko lang ay ang anak ko, ang aking si Miguel. Sumakay ako sa aking Fortuner at halos paliparin ko ito sa SLEX. 3 oras na biyahe, 3 oras ng pagdarasal ng pagmamakaawa sa Diyos na sana ay iligtas niya ang aking anak. Pero ang bawat salita ni Liza, bawat hikbi niya, ay isang malaking kasinungalingan. Walang aksidente, walang ospital. Ang tawag na iyon ay isang patibong na idinisenyo para sa akin, para ilabas ako sa aking bahay, mag-isa sa daan, at magmaneho ng mabilis patungo sa sarili kong kamatayan. Sila, ang sarili kong anak at manugang, ang mga taong minahal ko at pinagkatiwalaan ng higit sa lahat ay nagplano na pasabugin ako kasama ng aking sasakyan. Lahat para sa pera. 50 milyong piso, 5 binimilyong mula sa life insurance na peke pala ang aking pirma. Ganoon pala ako kahalaga sa kanila. 50 milyong piso. Sila ay walang utang na loob. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, ang pagpapalaki kay Miguel ng walang ina, ang pagbibigay sa kanya ng magandang buhay, ang pagtanggap kay Liza na parang tunay na anak, ito ang isusukli nila sa akin, isang bomba sa ilalim ng aking sasakyan. Pero nagkamali sila ng akala. Hindi nila alam na sa kalagitnaan ng aking biyahe, may nag-udyok sa akin na huminto. Hindi nila alam na sa loob ng backpack na inihanda nila para sa akin, may nakita akong isang bagay na kakaiba. Isang itim na kahon na may ilaw na kumukurap, pula, patay-sindi, parang tibok ng isang masamang puso. At higit sa lahat, hindi nila alam na sa halip na dumiretso sa huwad na kamatayan na inihanda nila para sa akin, kumanan ako at nagtungo sa himpilan ng pulisya. Doon, sa harap ng mga pulis na namutla nang makita ang dala ko, nagsimula ang lahat. Ang akala nilang katapusan ko ay simula pa lang pala ng kanilang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti. Hindi ako ganoong klase ng tao. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa isang ama na tinaksil ng sarili niyang dugo. At ngayon, ang bahay na iyon na simbolo ng kanilang kasakiman, wala na. Ang perang inaasam nila ay hindi na nila makikita kailanman. Dahil ang hustisya, minsan, ay kailangang ihain ng malamig. At ang kwentong ito ay ang kwento kung paano ko ginawa iyon. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, bago natin alamin
kung ano ang nakita ng mga pulis sa ilalim ng aking sasakyan at kung paano ko isinagawa ng sunod-sunod ang planong nagpabagsak sa kanila. Mag-subscribe po kayo sa ating channel. Pindutin nyo na rin po ang like button. At kung maaari, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin kung taga saan po kayo nanonood. Malaking tulong po iyan para sa amin. Ang pagmamaneho sa South Luzon Expressway ay parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Ang bawat kilometrong nilalakbay ko ay naglalapit sa akin sa isang katotohanang kinatatakutan kong harapin. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buto sa aking mga daliri ay halos lumitaw na sa puti dahil sa diin. Sa bawat pag-apak ko sa silinyador, naririnig ko ang boses ni Liza sa aking isipan, ang kanyang mga hikbi, ang kanyang takot. Papa, si Miguel po. Kritikal. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa aking utak, parang sirang plaka na walang tigil. Si Miguel, ang aking anak. Hindi ko kayang isipin na mawawala siya. Hindi pa ako handa. Habang tumatagal ang biyahe, may napansin akong kakaiba sa aking Fortuner. Tila mas mabigat ito kaysa karaniwan. Bawat lubak sa daan ay mas ramdam ko. At ang makina, tila may kakaibang ugong. Isang mahinang panginginig na gumagapang mula sa sahig, paakyat sa aking upuan hanggang sa manibela. Noong una, ipinagsawalang bahala ko lang ito. Baka guni-guni ko lang dala ng sobrang pag-aalala, baka kailangan lang i-align ang mga gulong. Ngunit habang lumalayo ako, ang pakiramdam na iyon ay hindi nawawala. Lumalakas pa nga, para akong may kargang hindi ko nakikita. Kasabay ng kakaibang pakiramdam sa sasakyan ay ang panunuyo ng aking lalamunan. Bawat lunok ko ay parang may liha. Ang ulo ko ay nagsimulang kumirot, isang matinding sakit na dulot ng stress at dehydration. Kailangan ko ng tubig. At doon, naaalala ko, naglagay nga pala si Liza ng tubig sa backpack. Napakamaalalahanin talaga ng manugang ko, naisip niya ang lahat ng aking kakailanganin. Sa gitna ng trahedya, nakuha ko pang isipin iyon. Nang makakita ako ng karatula para sa isang malaking gasolinahan na may kasamang mga kainan at convenience store, agad akong nagsignal at lumiko. Kailangan kong huminto, kahit saglit lang, para uminom ng tubig, para kumalma, at para ihanda ang sarili ko sa kung anong madadatnan ko sa ospital. Ipinark ko ang sasakyan sa isang medyo malayong puwesto, kung saan hindi gaanong matao. Pinatay ko ang makina at sa isang iglap, ang tanging ingay na naririnig ko ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Huminga ako ng malalim at inabot ko ang backpack mula sa upuan sa tabi ko. Ang bigat nito, kakaiba talaga. Hindi naman ganito kabigat ang isang damit, medyas at charger lang. Pero muli, isinantabi ko ang pagtataka. Ang uhaw ko ang mas matindi. Binuksan ko ang zipper ng pangunahing bulsa at kinapakapa ko ang loob, hinahanap ang bote ng tubig sa ilalim ng mga damit. Ang mga daliri ko ay may nasaling na isang bagay na malamig at matigas. Hindi ito bote ng tubig. Dahan-dahan kong inilabas ang mga damit. At doon, sa ilalim ng isang nakatuping puting t-shirt, nakita ko ito, isang itim na kahon. Kasing laki ito ng isang maliit na libro, gawa sa bakal, at mabigat sa aking mga kamay. May mga manipis na alambreng nakapalibot sa gilid nito, at sa isang banda, may isang maliit na ilaw. Isang ilaw na LED na kumukurap, pula, patay, patay. Para itong isang mahinang tibok ng puso. Natigilan ako. Ano ito? Hinawakan ko ito ng maingat at naramdaman ko ang lamig nito. Ang pula na ilaw ay patuloy sa pagkislap. Ang isip ko ay naghahanap ng paliwanag. Baka isang power bank? Pero bakit ganito ang itsura? Baka isang medical device para kay Miguel? Pero bakit ito ilalagay sa aking bag? Walang katuturan. Ang aking hinlalaki ay dumampi sa isang maliit na switch sa gilid nito. Hindi ko sinasadya. Isang maliit na pagdampi lang. Click. Isang tunog na napakalakas sa gitna ng katahimikan. At sa isang iglap, ang pulang ilaw ay naging dilaw. At ang kahon, nagsimula itong tumunog. Bip, 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 bip. Isang tunog na mabilis. Mas mabilis pa sa tibok ng puso ko. Mas malakas kaysa sa ugong ng mga sasakyan sa malayo. Nanigas ang aking mga kamay. Binitawan ko ito sa upuan na para akong napaso.
Ang utak ko ay nagpupumilit na intindihin ang nangyayari. GPS tracker? Hindi. Isang alarm? Hindi rin. Ang tunog na ito, pamilyar. Narinig ko na ito sa mga pelikula. Ang tunog bago ang isang pagsabog. Hindi. Imposible. Ang anak ko ang nag-empake nito. O ang asawa niya, si Liza, na tinuring kong anak. Hindi nila gagawin ito. Pero ang aparato ay patuloy sa pagtunog. Ang dilaw na ilaw ay kumikislap ng mas mabilis ngayon. At naalala ko ang pakiramdam ng sasakyan. Mabigat? Kakaiba? Tumingin ako sa aking cellphone na nasa lalagyan ng tasa. Pwede ko silang tawagan. Pwede kong itanong kung ano ito. Siguradong may paliwanag. Ngunit may pumigil sa akin. Isang malakas na kutob, isang malamig na pakiramdam na gumapang sa aking sikmura. Na nagsasabing huwag kang tumawag. Napatingin ako sa labas ng bintana, pabalik sa direksyon na pinanggalingan ko. Mga 5 kilometro mula rito, may nadaanan akong karatula, Philippine National Police, Provincial Headquarters, susunod na labasan. May nag-utos sa akin, isang boses sa loob ng aking isipan, pumunta ka doon. Nanginginig ang aking mga kamay. Maingat kong binalot ang aparato sa t-shirt na nasa tabi nito, dahan-dahan kong inilagay pabalik sa loob ng backpack at isinara ang zipper. Bawat galaw ko ay mabagal, na para bang anumang maling kilos ay magiging katapusan ko. Binuhay ko ang makina, ngunit hindi na ako bumalik sa SLEX patungong Quezon City. Umikot ako, pabalik sa daan na aking tinahak kanina. Hindi ko tinawagan si Miguel, hindi ko tinawagan si Liza. Ang aking instinct, na maraming beses nang nagligtas sa aking buhay sa mundo ng negosyo, ang nagsasabing, huwag magtiwala. Magtiwala ka sa mga taong hindi mo kilala, pero huwag sa mga taong akala mo ay pamilya mo. Nagmaneho ako patungo sa mga taong maaaring may sagot, at sa mga taong sa oras na iyon ay ang tanging mapagkakatiwalaan ko na lamang. 5 minuto lang ang lumipas, narating ko na ang parking lot ng himpilan ng pulisya. Isang simpleng gusali, isang palapag lang, gawa sa laryo na may watawat ng Pilipinas na walang kagalaw-galaw sa mahinang hangin. May 3 patrol car na nakaparada sa harap, nababalutan ng alikabok. Huminga ako ng malalim, kinuha ang backpack, naramdaman ko ang bigat ng aparato sa loob at naglakad patungo sa pasukan. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang loob ng himpilan ay maliit at simple. 3 mesa, mga ilaw na kumikindat, at ang amoy ng sunog na kape na naghahalo sa amoy ng lumang papel. Isang batang pulis sa likod ng desk ang tumingala nang pumasok ako. Magandang tanghali po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya nang may galang. Hindi ako nagsalita agad. Dahan-dahan kong ipinatong ang backpack sa ibabaw ng mataas na counter. Binuksan ko ang zipper at inilabas ang itim na aparato na nakabalot pa rin sa aking t-shirt. Ang dilaw na ilaw ay kumikislap pa rin, tumatagos sa manipis na tela. Ang pagbip nito ay humina na. Pero naroon pa rin, mahina, ngunit tuloy-tuloy. Nakita ko ito, sabi ko. Ang boses ko ay parang hindi sa akin, parang nanggagaling sa malayo, sa loob ng bag ko. Hindi ko alam kung ano ito. Tumingin ang batang pulis sa bagay na iyon. Ang kanyang muka, biglang nagbago. Ang kulay nito ay nawala, napalitan ng putla. Sir, sabi niya, ang boses niya ay biglang naging seryoso. Huwag niyo pong gagalawin. Biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang likuran. Isang lalaki ang lumabas, mga nasa 55 taong gulang, may mga puti na sa kanyang buhok at may matatalas na mata. Nakasabit sa kanyang sinturon ang isang badge ng detective. Ang tingin niya ay dumiretso sa aparato sa ibabaw ng counter at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagiba, naging matigas, naging alerto. Lahat, lumayo kayo, utos niya. Ang boses niya ay matigas at may autoridad na pumuno sa buong silid. Ngayon din, nataranta ang batang pulis at napaatras. Kinuha ng detective na nabasa ko sa kanyang nameplate na nagngangalang Cruz ang kanyang radyo. Detective Cruz ito. Kailangan ko ng EOD sa himpilan. Posibleng remote detonator. Uulitin ko, posibleng detonator. Detonator. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa aking sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa aking baga. Tumingin sa akin si Detective Cruz. Ginoo, kailangan niyo pong lumabas muna. Huwag po kayong hahawak ng kahit ano.
Sumunod ako sa kanya palabas, sa ilalim ng sikat ng araw. Ang aking mga tuhod ay parang gulaman, na anumang oras ay maaaring bumigay. Ano po ang pangalan ninyo? Tanong niya. Ramon. Ramon del Rosario. Ginoong del Rosario, saan ninyo nakuha ang aparating iyan? Habang nanginginig ang boses, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag ni Liza, ang aksidente. Ang pagpunta ko sana sa Quezon City. Ang pag-empake ni Liza ng bag para sa akin. Habang nagsasalita ako, naririnig ko ang sarili ko na parang isang matandang hangal. Isang ama na nabulag ng pagmamahal. Hindi nagtagal, isang itim na van ang dumating. EOD, Explosive Ordnance Disposal Team. Dalawang lalaking nakaunipormeng panggiyera ang bumaba, may dalang mga kagamitan. Pumasok sila sa loob, kinausap si Detective Cruz, at sinuri ang aparato. Maya-maya, lumabas ang isa sa kanila. Detective, kailangan naming suriin ang sasakyan niya. Ang aking Fortuner ay nakaparada lang mga 20 talampakan ang layo. Maingat silang lumapit dito. Gumamit sila ng mga salamin na nakakabit sa mahahabang tubo para silipin ang ilalim. Isa sa kanila ang lumuhod at ipinasok ang isang maliit na kamera sa ilalim ng driver's side at pagkatapos, bigla siyang natigilan. Tumayo siya at sumenyas kay Detective Cruz. Kailangan ninyong makita ito. Lumapit si Detective Cruz, sumilip at nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Awa? Galit? Ginoong del Rosario. Halika rito. Nanghihina akong lumapit. Itinutok ng EOD technician ang salamin sa ilalim ng aking upuan. At doon, nakita ko ito. Isang kulay abong pakete na may mga kable at isang maliit na kumikislap na ilaw. C4, sabi ng technician, ang boses niya ay mahina at walang emosyon, 2 kilo. Sapat na para pulbusin ang sasakyan. At kung sino man ang nasa loob, pulbusin, gumuho ang mundo ko. Napaupo ako sa gilid ng semento, nanlalabo ang paningin. Ang puso ko ay parang pinipiga. Umupo sa tabi ko si Detective Cruz. Ginoong del Rosario, sabi niya, ang boses niya ay seryoso. Sino ang may access sa sasakyan ninyo? Ang anak ko, pabulong kong sagot, at ang asawa niya. Pero hindi pamilya kami. Saan sila ngayon? Sa St. Luke's. Naaksidente si Miguel. Tumingin sa akin si Detective Cruz. At sa pagkakataong iyon, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ginoong del Rosario, sa tingin ko, kailangan ninyong tawagan ang ospital na iyan. Ngayon din, iniabot niya sa akin ang kanyang telepono. Nanginginig kong tinipa ang numero. Pagkatapos ng 2 ring, may sumagot. St. Luke's Medical Center, Emergency Department. How can I help you? Ang anak ko, sabi ko. Basag ang aking boses. Si Miguel del Rosario. Dinala siya diyan kaninang umaga. Naaksidente. Critical daw ang lagay. Isang saglit na katahimikan. Sandali lang po, sir. Titingnan ko po sa aming listahan. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 taon. At pagkatapos, narinig ko ang mga salitang gumuho sa huling piraso ng aking pag-asa. Pasensya na po, sir. Wala po kaming pasyente na may ganoong pangalan. Walang naipasok ngayong araw na tumutugma sa description na iyan. Nabitawan ko ang telepono. Bumagsak ito sa semento. Kinuha ito ni Detective Cruz. Nagpaalam sa kausap at ibinaba. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko. Ginoong del Rosario, mahinahon niyang sabi, palagay ko may gustong mawala ka at sa tingin ko alam mo na kung sino. Oo, alam ko na. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagsabog. Ang opisina ni Detective Cruz ay masikip at puno ng mga folder ng kaso. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay nangingibabaw. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng fluorescent lamp, ipinakita niya sa akin ang buong larawan ng pagtataksil na inihanda para sa akin. Hindi na ako umiiyak. Ang pighati ko ay napalitan ng isang malamig na pamamanhid, isang pakiramdam ng kawalan. Inilatag niya sa mesa ang isang Manila folder. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay isang bank statement. Pangalan ng anak ko, si Miguel, ang nasa itaas. At sa ibaba, puro kulay pula.
Mga numero na may minus sign. Lubog sa utang ang anak ninyo, Ginoong Del Rosario, sabi ni Detective Cruz. Ang boses niya ay direkta, walang paligoy-ligoy. Mahigit 10 milyong piso, pagkatalo sa cryptocurrency, mga credit card na sagad na at online na sugal, nalulunod na siya. 10 milyong piso. Paano nangyari ito? Paano ko hindi nakita? Binigyan ko siya ng magandang trabaho sa kumpanya bago ako magretiro. Binigyan ko siya ng bahay. Binigyan ko siya ng lahat, ngunit tila hindi iyon sapat. Ang aking pagmamahal at suporta ay ginawa niyang puhunan sa kanyang mga bisyo. Pagkatapos, inilabas ni Detective Cruz ang isa pang dokumento. Isang buwan na ang nakalipas, isang life insurance policy ang binuksan sa pangalan ninyo. Ang halaga, 50 milyong piso. Ang beneficiary, si Miguel Del Rosario, 50 milyong piso. Ito pala ang halaga ng buhay ko sa kanila. Hindi ko pinirmahan yan, mariin kong sabi. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig muli. Alam namin? Sagot niya, sabay abot ng isa pang papel. Isang ulat mula sa forensics. Ikinumpara namin ang pirma. Ito ay peke. Ayon sa aming eksperto, ang sulat kamay ay sa inyong manugang, si Liza. Inilabas niya ang isang litrato mula sa folder. Ang litrato ni Liza, nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang ganda niya sa litratong iyon, isang anghel. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang demonyo na nagkukubli sa likod ng isang magandang mukha. Siya ang nag-research ng lahat, patuloy ni Detective Cruz. Mga remote detonation system. Nag-download siya ng mga manual mula sa dark web. Siya ang utak nito, Ginoong Del Rosario. Bawat detalye, ang hangin sa silid ay tila lalong kumapal. Hindi ako makahinga, pero si Miguel, ang anak ninyo ay mahina, sabi ni Detective Cruz. Hindi ito panghuhusga, isa itong katotohanan. Baon sa utang, desperado. Binigyan siya ni Liza ng solusyon, at tinanggap niya ito. Sumagi sa isip ko ang lahat ng alaala. Si Miguel noong bata pa siya, tinuturuan kong magbisikleta. Siya noong nagtapos siya ng kolehiyo, ang ngiti niya na puno ng pangarap, ako, na mag-isang nagtaguyod sa kanya, matapos mamatay ang kanyang ina. Ibinigay ko ang lahat, ang aking oras, ang aking pera, ang aking pagmamahal, at ito ang kapalit. Ibinigay ko sa kanila ang lahat, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay basag, ang bahay, ang pera. Ako na lang ang natira sa kanya matapos mawala ang ina niya. At ito, hindi ko na napigilan ang mga luha. Bumuhos ang lahat ng sakit, lahat ng pighati. Humagulgol ako na parang isang bata, doon sa loob ng masikip na opisina, sa harap ng isang estranghero. Hinayaan lang ako ni Detective Cruz. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na ako, nagsalita siyang muli. Ginoong Del Rosario, maari na natin silang arestuhin ngayon? Attempted murder, fraud. Pero kukuha sila ng magagaling na abogado. Sasabihin nilang nagmalfunction ang aparato, na aksidente lang. Baka makalabas sila pagkatapos ng ilang taon. Tumingala ako. Ang mga mata ko ay namumugto. Ang ideya na makakalaya sila, hindi ko matanggap. O, sabi ni Detective Cruz, habang sumandal siya paharap, maaari nating hayaan silang isipin na nagtagumpay sila. Hayaan natin silang subukang kunin ang insurance at huhulihin natin sila sa akto na may ebidensyang hindi nila matatakasan. Pinunasan ko ang aking mukha. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pighati. Isang malamig na galit. Ano po ang kailangan kong gawin? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Detective Cruz. Maglaho ka. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa. Ang utang, ang litrato ni Liza, ang insurance policy na may peking pirma ko. Gusto nila akong mawala. Kung gayon, iyon mismo ang ibibigay namin sa kanila. Sabihin ninyo sa akin ang plano, sabi ko. Ang boses ko ngayon ay matigas at puno ng determinasyon. Tumayo si Detective Cruz at inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap ko ito. At sa pagkakamay na iyon, si Ramon Del Rosario ay nagsimulang maglaho. 5:00 ng hapon, dinala kami sa isang abandonadong quarry sa labas ng bayan. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Matatarik na pader ng bato sa 3 panig at isang malawak na patag na lupa sa gitna. Ang araw ay pababa na,
lumilikha ng mahahabang anino na nagbibigay sa lugar ng isang malungkot at nakakatakot na pakiramdam. Malamig ang hangin. Ang aking Fortuner ay nakaparada sa gitna ng lahat, nag-iisa. Isang asul na sasakyan na malapit ng maging abo at ebidensya. Nakatayo ako sa likod ng isang makapal na pader na semento, mga 200 metro ang layo. Katabi ko si Detective Cruz. Sa likod namin, ang EOD team ay tahimik na kumikilos. Dinala nila ang sasakyan ko dito gamit ang isang flatbed truck. Ngayon inihahanda na nila ito. Isang technician ang naglagay ng isang crash test dummy sa upuan ng driver, isang manikin na walang buhay, para magsilbing kunwaring katawan ko. Isa pa ang naglagay ng aking pitaka at isang lumang sapatos malapit sa lugar kung saan inaasahang babagsak ang mga debris. Mga bagay na posibleng hindi masunog ng tuluyan. Mga bagay na magpapatunay na ako ang biktima. Ako, pinanood ko silang lahat. Ang dibdib ko ay parang walang laman. Ginoong Del Rosario, tawag ng pinuno ng EOD. Baka gusto ninyong tumalikod. Umiling ako. Hindi, kailangan kong makita ito. Tumango siya. Hindi na siya nangulit. Natapos na ng team ang kanilang paghahanda at pumunta na rin sila sa aming likuran. Isa sa kanila ang may hawak ng remote trigger. Hindi ang nasa bag ko, kundi ang sa kanila. Tumingin sa akin si Detective Cruz. Sigurado ka ba dito? Hindi ako sigurado. Pero wala nang atrasan. Gawin nyo na, sabi ko. Nagsalita sa kanyang radyo ang pinuno ng EOD. Lahat ng tauhan, malinaw na ang lugar. Pagsabog sa loob ng 5, 4, 3, 2, 1, pinindot niya ang buton. Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong quarry. Isang dambuhalang bola ng apoy, kulay kahel at pula, ang sumabog mula sa ilalim ng aking sasakyan, kasabay ng makapal at itim na usok na umikot pa itaas. Ang Fortuner ay inangat mula sa lupa, umikot sa hangin, at bumagsak na parang isang gusot na lata na nagliliyab. Ang tunog ng pagsabog ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng bato. Naramdaman ko ang lakas ng hangin sa aking dibdib, at hindi ko magawang alisin ang aking tingin. Dapat ay ako iyon. Ako dapat ang nasa loob. Nagliliyab, nawawala, pinupulbos. Nang hina ang aking mga tuhod, inilagay ni Detective Cruz ang kanyang kamay sa aking balikat. Ayos ka lang? Hindi ko alam kung magiging ayos pa ba ako kailanman. Dumating ang mga bumbero at sinimulan nilang apulahin ang apoy. Dahan-dahan, namatay ang mga liyab at ang naiwan ay isang itim na kalansay ng bakal. Ang usok ay kumalat sa buong lugar. Amoy sunog na goma at gasolina. Tinitigan ko ang natira sa aking sasakyan, ang natira sa dati kong buhay. Hindi ko na alam kung sino ako, pabulong kong sabi. Makalipas ang 2 oras, nasa isang safe house na ako sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang maliit na apartment, mga simpleng gamit, mga dingding na kulay beige. Isang lugar na hindi mapapansin ni numan. Dito ako dinala ni Detective Cruz. Ang utos niya, manatili sa loob, huwag gumamit ng telepono at hayaan ang mundo na maniwala na ako ay patay na. Binuksan niya ang telebisyon at inilipat sa isang local news channel at naroon na nga ang seryosong mukha ng news anchor. Sa likod niya, ang larawan ng aking sasakyan o kung ano ang natira dito na nagliliyab sa gilid ng SLEX. Breaking news, sabi ng babae. Si Ramon Del Rosario, 62 taong gulang, isang retiradong negosyante mula sa Laguna ay nasawi sa isang pagsabog ng sasakyan sa South Luzon Expressway ngayong hapon. Inaalam pa ng mga awtoridad ang sanhi ng pagsabog, ngunit ang paunang ulat ay nagsasabing posibleng mechanical failure. Nag-iisa lamang si Ginoong Del Rosario nang mangyari ang insidente. Naulila niya ang kanyang anak na lalaki at manugang. Lumitaw ang litrato ko sa screen. Isang litrato mula 5 taon na ang nakalipas, nakangiti, buhay na buhay, at sa ilalim nito ang mga puting letra. In Memoriam, 1962-2024. Tinitigan ko ito, ang sarili kong mukha, ang sarili kong pangalan, ang sarili kong katapusan. Isang malaking kasinungalingan. Pinatay ni Detective Cruz ang tunog ng TV. Ngayon, maghihintay tayo, sabi niya, at magmamasid. Tumingin ako sa kanya. Gaano katagal? Hindi magtatagal, sagot niya.
Makikita nila ito. Kailangan nilang umarte bilang isang pamilyang nagluluksa. At kapag naniwala na silang ligtas na ang lahat, gagawa sila ng hakbang para makuha ang pera. Doon natin sila huhulihin. Ibinalik ko ang tingin ko sa telebisyon. Naroon pa rin ang litrato ko. In memoriam, isa na akong multo, isang multo na nagmamasid at naghihintay. Naghihintay sa pagdating ng katarungan. Ang safe house ay naging aking personal na sinehan. Isang sinehan kung saan ang pinapalabas ay ang pinakamasakit na palabas na mapapanood ng isang ama. Sa harap ko, mayroong 4 na monitor. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga hidden camera na maingat na inilagay ng team ni Detective Cruz. Ang mga kamera na iyon ang aking mga mata at ang mga mikropono ang aking mga tainga at ang pinapanood ko ay ang pag-arte ng sarili kong anak at manugang 8:00 ng gabi. Sabado pa rin. Ang unang monitor ay nagpapakita ng loob ng morgue ng ospital ng probinsya. Malamig, puti, tahimik. Doon, sa ilalim ng isang puting kumot, nakahiga ang isang katawan. Hindi ako iyon, siyempre. Isang hindi nakilalang bangkay na nasawi sa ibang aksidente, sunog at hindi na makikilala. Inayos ito lahat ni Detective Cruz. Pumasok si Miguel at Liza. Si Miguel, ang mukha niya ay namumula. Ang mga mata ay namumugto. Mukha siyang isang anak na nawalan ng ama. Si Liza naman, nakasuot ng itim, simple ang ayos, nakayakap sa braso ng asawa niya ang larawan ng isang nagdadalamhating manugang. Napakahusay nilang artista. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka ako mismo ay maniwala. Lumapit ang medical examiner. Dahan-dahan niyang itinaas ang kumot, sapat lang para makita ang bahagi ng sunog na katawan. Tumingin si Miguel. At pagkatapos ay bigla siyang tumalikod. Ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring pag-iyak. Si Papa nga, pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig ng mikropono. Si Liza naman. Lumapit siya. Tiningnan niya ang bangkay. Ang mukha niya ay kalmado, kontrolado. Mayroong isang klase ng lamig sa kanyang mga mata na nagpatindig ng aking mga balahibo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kumot na parang nagpapaalam. Oo, mahina niyang sabi. Si Ramon nga iyan. Gumuho si Miguel sa isang upuan sa gilid, humahagulgol. Nilapitan siya ni Liza, lumuhod sa kanyang tabi at niyakap siya. May ibinulong siya sa kanyang tenga na hindi na namin narinig. Siguro, malapit na mahal. Konting tiis na lang. Nakatitig lang ako sa screen. Ang dibdib ko ay sumisikip. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa galit at pighati. Iyan ang anak mo, mahinang sabi ni Detective Cruz na tahimik na nakaupo sa tabi ko. Hindi ako sumagot. Ano pa ba ang sasabihin ko? Isang oras ang lumipas, nasa bahay ko na sila. Ang bahay na ako ang nagpatayo, ang bahay kung saan lumaki si Miguel. Ngayon, para na itong pugad ng mga ahas. May mga kamera sa sala, sa kusina, maging sa master's bedroom. Nakikita ko ang lahat. Pumasok si Miguel, padabog na inihagis ang kanyang coat sa sofa. Sumunod si Liza, isinara ang pinto. Sa isang saglit, pareho silang hindi gumalaw, tila pinapakiramdaman ang katahimikan. At pagkatapos, huminga ng malalim si Liza na parang naglabas ng isang mabigat na pasanin. Tapos na, sabi niya. Humarap sa kanya si Miguel. Ang mukha niya, hindi na namumula, wala nang luha. Pagod na lang ang nakikita ko. Sigurado ka bang ayos na ang lahat sa insurance? Tanong niya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Hindi ito isang ngiting masaya. Ito ay isang ngiting mapanlait. 50 milyong piso mahal ko. Siguradong sigurado. Kailangan lang nating hintayin na matapos ang investigasyon. Pagkatapos, pwede na nating i-file ang claim. Umupo si Miguel sa sofa. Kinukusot ang kanyang mukha. Paano kung malaman nila? Paano kung hindi nila malalaman? Putol ni Liza. Pumunta siya sa minibar, nagsali ng 2 baso ng whiskey at inabutan ang asawa niya. Wala na ang sasakyan, wala na siya, walang testigo, walang ebidensya. Itinaas niya ang kanyang baso para sa atin. Nagatubili si Miguel. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, itinagay niya ang kanyang baso sa baso ni Liza. Para sa atin, pinanood ko silang uminom. Pinanood ko silang ngumiti sa loob ng aking bahay.
at naramdaman ko ang isang malamig na bagay na tumutusok sa aking puso. Si Detective Cruz ay tumingin sa akin. Ayos ka lang? Hindi ako ayos, pero tumango na lang ako. Ang unang yugto ng kanilang pag-arte ay tapos na. Ngayon, oras na para simulan ang sa amin. 11:00 ng gabi. Ang buong bahay ay madilim at tahimik. Si Miguel at Liza ay nasa itaas na, naghahanda ng matulog. Ang gabi ay perpekto para sa isang multo na magparamdam. Sa safe house, may hawak na isang maliit na remote si Detective Cruz. Isang simpleng remote na kayang kontrolin ang ilang piling appliances sa aking bahay na pinalitan ng kanyang team ng mga smart na bersyon. Ngumiti siya sa akin. Handa na? Tumango ako. Pinindot niya ang isang buton. Sa sala ng aking bahay, ang lumang radio na nakapatong sa isang estante malapit sa fireplace, biglang bumukas. At mula rito, isang malumanay na himig ng piano ang nagsimulang tumugtog, isang lumang kundiman. Ang kantang iyon ang paboritong kanta ng yumaong asawa ko. Ang kantang palagi kong naririnig noong nabubuhay pa siya, lalo na kapag masaya siya. Ang kantang hindi pa narinig ni Miguel mula noong mamatay ang kanyang ina. Sa monitor, nakita naming lumabas si Miguel mula sa kwarto, nakakunot ang noo. Ikaw ba ang nagbukas ng radyo? Tanong niya kay Liza na sumunod sa kanya, nakasuot ng roba. Hindi. Akala ko ikaw, sagot ni Liza. Halatang nagtataka rin. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Patuloy ang pagtugtog ng musika. Isang malungkot na himig na pumuno sa buong kabahayan. Huminto si Miguel sa harap ng radyo. Tinitigan niya ito na parang hindi makapaniwala. Pinatay ko ito kanina, sabi niya. Ang boses niya ay may bahid ng pagdududa. Tumingin sa kanya si Liza, pagkatapos ay sa radyo. Kung ganoon, patayin mo ulit. Inabot ni Miguel ang power button at pinindot ito. Biglang tumigil ang musika. Ang tanging natira ay isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang sila doon, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, tila parehong nag-iisip. At pagkatapos, tumawa si Liza. Isang tawang pilit at nerbiyoso. Lumang bahay kasi. Siguro may problema lang sa kuryente. Ayos lang iyan. Sinusubukan niyang maging kalmado. Pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang kislap ng takot. Si Miguel ay hindi kumbinsido. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid ng sala na parabang may hinahanap siyang isang bagay o isang tao. Oo, pabulong niyang sabi. Siguro nga, pero ang boses niya ay nanginginig. Bumalik sila sa itaas, pero alam kong hindi na sila makakatulog ng mahimbing. Sa safe house, sumandal si Detective Cruz sa kanyang upuan, nakakrus ang mga braso at may isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Simula pa lang iyan, sabi niya. Nakatitig ako sa screen. Pinapanood ang aking anak na nakatayo sa aking sala. Takot at nalilito. Nagtanim kami ng pagdududa. Nagtanim kami ng takot, ang tanong na gumugulo ngayon sa kanilang isipan. Talaga bang patay na siya? Kinabukasan, mas lalaliman pa namin ang sugat. Linggo ng gabi. Maagang natulog si Miguel. Si Liza naman ay sumunod makalipas ang isang oras. Pareho silang pagod at balisa. Hindi nila alam na habang nasa labas sila para maghapunan, may isa na namang mabilis na operasyon na isinagawa ang team ni Detective Cruz sa loob mismo ng kanilang kwarto. Pinapanood ko ang feed mula sa kamera sa kanilang silid tulugan. Katabi ko si Detective Cruz, may hawak na tasa ng kape, naghihintay. Umakyat sa kama si Miguel, hinila ang kumot at inihiga ang kanyang ulo sa unan. At bigla, natigilan siya. Nanigas ang kanyang katawan. Mayroon siyang naramdamang matigas sa ilalim ng kanyang ulo. Dahan-dahan siyang umupo. Nanginginig niyang ipinasok ang kanyang kamay sa ilalim ng unan at inilabas niya ito. Ang detonator. Ang mismong itim na kahon na itinago niya sa aking backpack. Ang dilaw na ilaw nito ay kumikislap pa rin, mabagal, tuloy-tuloy, at nakadikit sa ibabaw nito. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Ang sulat kamay ko, binasa ito ni Miguel. At sa monitor, nakita ko ang pagkawala ng lahat ng kulay sa kanyang mukha para siyang nakakita ng multo. Nakalimutan mo itong patayin, anak. Itay, sumigaw si Miguel. Isang sigaw ng purong takot. Inihagis niya ang aparato sa kabilang dulo ng kwarto na para itong may apoy.
Bumagsak ito sa sahig. Hindi, hindi, hindi maaari. Pumasok si Liza sa silid, gulat na gulat. Ano? Anong nangyayari? Itinuro ni Miguel ang sahig. Ang kanyang kamay ay nanginginig na parang dahon. Iyan! Paanong nandito iyan? Dapat kasama niya iyon. Tumingin si Liza sa aparato. Namutla siya. Ang tapang na ipinakita niya sa morgue at sa sala ay biglang naglaho. May naglalaro sa atin, pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Siya iyon! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya patay. Alam niya. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Miguel. Mula kay Liza. Tumahimik ka! Mag-isip ka! Sigaw niya. Habang hinahawakan ang mga balikat ng kanyang asawa. Patay na siya. Nakita natin ang bangkay. Tandaan mo, gumuho si Miguel sa kama. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Kung ganoon, sino ang gumawa nito? Pabulong niyang tanong. Sino? Huminga ng malalim si Liza at umupo sa tabi niya. Ang boses niya ay malamig at kontrolado na muli, pero alam kong sa loob-loob niya, wasak na rin ang kanyang tapang. Hindi ko alam. Pero sa loob ng 3 araw, makukuha na natin ang pera. 3 araw na lang. Kaya mo bang magtiis ng 3 araw? Tumango si Miguel, pero ang mga mata niya ay walang laman. Blanco. Pinanood ko siyang yumukyok sa kama, niyayakap ang kanyang mga tuhod habang umuuga-uga. At pagkatapos, narinig ko ito. Halos hindi marinig sa mikropono. Isang pabulong. Patawad, Papa. Patawad. Ipinikit ko ang aking mga mata. May kung anong nabasag sa loob ko. Ang pagsisisi niya ay huli na, napakuhuli na. Si Detective Cruz ay hindi nagsalita. Inabutan niya lang ako ng isang panyo. Huwebes ng umaga. Ika-21 ng Disyembre, ang araw ng kanilang pag-aani, o iyon ang akala nila. Ang opisina ng insurance company ay nasa ika-40 palapag ng isang salaming gusali sa puso ng Makati, mga bintanang mula sahig hanggang kisame, isang makintab na mesa na gawa sa mahogany at isang paghuhukom na matagal nang dapat isinagawa. Pumasok si Miguel at Liza, nakasuot ng itim. Mukhang propesyonal at mahinahon. Binati ni Liza ang direktor ng kumpanya. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa ganitong kahirap na panahon, malumanay niyang sabi. Ang direktor, isang lalaking may edad na at may puting buhok, ay tumango. Kami po ay nakikiramay, maupo po kayo. Umupo sila. Si Liza, kalmado. Si Miguel, ang kanyang binti ay hindi mapakali sa ilalim ng mesa, isang malinaw na senyales ng kanyang kaba. Inilatag ng direktor ang isang salansan ng mga papel sa mesa. Bago po namin iproseso ang bayad, mayroon lang kaming karaniwang pamamaraan. Kailangan naming suriin ang timeline ng insidente. Mabilis na tumango si Miguel. Siyempre po, kung ano po ang kailangan ninyo, pumindot ng isang buton ang direktor sa isang maliit na remote. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame, at ang mga ilaw sa silid ay dahan-dahang humina. Ang video na ito, kalmadong sabi ng direktor, ay nakuha mula sa home security system ng inyong ama. Nagkatinginan si Miguel at Liza. Nakita ko ang biglaang paglitaw ng gulat at takot sa kanilang mga mukha, at ang screen nagliwanag. Ang ipinakita, ang aking garahe. Ang petsa at oras ay nasa ibabang bahagi ng screen. Sabado, ika-6 ng Disyembre 2-17 ng madaling araw. Ang anggulo ng kamera ay mataas, malawak, kitang-kita ang buong lugar. Ang aking asul na Fortuner ay nasa gitna. At pagkatapos, 2 tao ang lumitaw. Si Liza at si Miguel, kumikilos ng tahimik at maingat. Lumuhod si Miguel sa tabi ng sasakyan, binuksan ang pinto at sumuot sa ilalim. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos, ikinakabit ang isang maliit na itim na pakete sa ilalim ng upuan ng driver. Ang bomba. Si Liza naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang detonator. Maingat niya itong inilagay sa loob ng backpack na nasa isang mesa, isinara ito at iniwan malapit sa pinto. Malinaw, detalyado, hindi maikakaila. Ang mukha ni Miguel ay naging kasing puti ng papel. Butil-butil na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Biglang tumayo si Liza. Ito! Peke ito! Edited lang ito! Deep fake! Sigaw niya.
Hindi kumurap ang direktor. Ang video na ito ay mula sa security camera ng inyong ama. Ipinakabit 2 linggo bago ang insidente. May timestamp, nakasave sa cloud, at tatanggapin bilang ebidensya sa korte. Tumaas ang boses ni Liza. Wala siyang kamera sa garahe. Isang boses ang nagsalita mula sa may pintuan. Isang boses na kalmado at matatag. Isang boses na kilalang-kilala nila. Sa totoo lang, anak, meron. Lumingon sila. At natigilan. Doon, nakatayo ako sa may pintuan. Nakasuot ng abuhin na suit. Malusog at buhay na buhay. Bumuka ang bibig ni Miguel. Walang lumabas na salita. At pagkatapos, hindi maaari. Gumuho siya sa kanyang upuan, tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol na parang bata. Tumakbo si Liza patungo sa pinto para tumakas. Ngunit hinarangan siya ni Detective Cruz. Sa likod niya, 2 nakaunipormeng pulis. Liza del Rosario, mahinang sabi ni Detective Cruz, "Arestado ka." At doon, sa gitna ng kanilang mga pangarap na gumuho, ang kanilang kasakiman ay nakahanap ng kanyang katapusan. Ang katahimikan sa loob ng opisinang iyon ay biglang nabasag. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na paghagulgol ni Miguel at ang galit na paghinga ni Liza. Lumapit ang isang pulis kay Liza, hawak ang isang pares ng posas. Bigla siyang pumiglas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na na-corner. "Siya ang may kasalanan," sigaw niya, habang itinuturo ang kanyang asawa na nakayuko sa upuan. "Siya ang nagplano ng lahat. Wala akong alam. Ginamit niya ako." Ang mga salitang iyon, puno ng kamandag. Sa huling sandali, sa bingit ng kanilang pagbagsak, ang pagmamahalan na minsan nilang ipinangako sa isa't isa ay naglaho na parang bula, at ang natira na lang ay ang pagtuturuan at pagtataksil. Tumingala si Miguel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis, puno ng galit at sakit. "Sinungaling!" sigaw niya pabalik. "Ideya mo ito! Ikaw ang nag-research! Ikaw ang nagtulak sa akin. Sinabi mo na ito lang ang paraan para makalaya tayo sa utang." Ang mukha ni Liza ay naging isang maskara ng purong pagkasuklam. "Duwag ka! Mahina ka! Katulad ka ng ama mo, palagi na lang." Habang pinoposasan siya ng mga pulis, patuloy siyang sumisigaw. Nagpupumiglas siya, ngunit wala na siyang magawa. "Mabubulok ka sa kulungan," sigaw niya kay Miguel, ang kanyang huling salita bago siya kinaladkad palabas ng silid. "Mag-isa kang mabubulok." Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina. Habang papalayo sila sa pasilyo, naiwan kami sa loob. Ako, si Miguel na umiiyak pa rin, at ang mga pulis. Dahan-dahan akong lumapit sa aking anak. Huminto ako ilang hakbang mula sa kanya. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi o baka takot lang. "Papa, patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses niya ay garalgal. Pinilit niya ako. "Desperado lang ako, Papa. Hindi ko naman talaga gustong..." Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon. "Hinalikan mo ako sa pisngi bago ako umalis," sabi ko. "Sinabi mo, mag-ingat ka sa biyahe pa. Tinawag mo akong papa. At pagkatapos, ipinadala mo ako sa aking kamatayan." Tumingin ako sa kanyang mga mata. "Huwag mo akong insultuhin ngayon sa pamamagitan ng iyong mga paumanhin." Lumapit ang isa pang pulis. "Sir, kailangan na po naming siyang dalhin." Tumango ako at umatras. Pinosas nila si Miguel. Hindi na siya pumalag. Patuloy lang siya sa pag-iyak at pagbulong. Patawad, patawad, patawad. Habang dinadala nila siya palabas, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid hanggang sa sumara ang pinto ng elevator. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na opisina, nakatitig sa saradong pinto. Lumapit si Detective Cruz. "Ayos ka lang, Ramon." Hindi ako tumingin sa kanya. Ang tingin ko ay nanatiling nakapako sa kawalan. "Hindi," sagot ko. "Pero tapos na." "Oo, tapos na nga." Ang mga taksil ay nahuli na patungo sa isang selda na magiging kanilang tahanan sa loob ng maraming taon. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang sakit, ang sugat na dulot ng pagtataksil, hindi iyon basta-basta naghihilom. Mananatili iyon habang buhay. 6 na buwan ang lumipas.
Ang korte sa Makati ay puno ng mga tao, mga reporter, mga usisero, lahat gustong makita ang anak at manugang na nagtangkang pumatay sa isang ama para sa pera. Nakaupo ako sa likurang hilera, tahimik, nagmamasid. Unang tumestigo si Detective Cruz. Ipinakita niya ang video sa garahe. Ipinaliwanag niya ang lahat ng detalye ng investigasyon. Tinawag ng taga-usig si Liza na mastermind. Si Miguel naman, isang mahinang kasabwat. Sinubukan ng abogado ni Miguel na igiit na napilitan lang siya dahil sa desperasyon, ngunit hindi ito tinanggap ng hukom. Ang desperasyon, sabi ng hukom, ay hindi dahilan para magplano ng masama sa kapwa. Ang hatol, habambuhay na pagkakakulong para kay Liza, walang parol. 25 taon naman para kay Miguel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza nang marinig niya ang kanyang sentensya. Si Miguel naman ay humagulgol. Ako? Wala akong naramdaman. Ngayon, namumuhay na ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Simple lang ang mga gamit ko. Wala nang garahe. Wala nang Fortuner. Ibinenta ko na ang malaking bahay. At ang malaking bahagi ng pera ay ipinagkaloob ko sa mga charity. Nag-iwan lang ako ng sapat para sa aking simpleng pamumuhay. 3 beses sa isang linggo, nagboboluntaryo ako sa isang home for the aged. Nagbabasa ako ng mga kwento sa mga residenteng hindi na makakita ng maayos. Pinapakinggan ko ang kanilang mga kwento tungkol sa kanilang kabataan. Sinasamahan ko sila kapag sila ay nalulungkot. Sa kanilang mga mata, nakikita ko ang halaga ng isang buhay na pinahahalagahan. Sa gabi, umuupo ako sa aking maliit na balkonahe at pinapanood ang paglubog ng araw. Iniisip ko ang lahat ng nawala sa akin at lahat ng nailigtas ko. Nawala sa akin ang aking anak, ngunit nailigtas ko ang aking kaluluwa. Ang pera ay nakakasira, ang kasakiman ay lason. At ang tiwala, kapag nasira na, hindi na maibabalik pa kailanman. Si Miguel ay nagsusulat sa akin ng mga liham mula sa kulungan. Hindi ko binabasa ang mga ito. Si Liza naman, natutunan niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, ganda, kalayaan, kontrol. Tumatanda siya ngayon sa loob ng isang selda, nag-iisa. Nakalimutan. At ako, malaya ako, hindi mayaman, hindi napapalibutan ng pamilya, ngunit ako ay nabubuhay, tunay na nabubuhay, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang 50 milyong piso. Tumayo ako at pumasok sa loob. Naghanda ako ng simpleng hapunan. Nagsimula akong humimig ng isang lumang kanta na palaging kinakanta ng aking asawa at ngumiti ako kahit kaunti lang. Ako si Ramon del Rosario, 62 taong gulang, isang retiradong negosyante at ang ama na tinangkang burahin ng sarili niyang anak para sa pera. Ito ang aking totoong kwento. Hindi ito kathang-isip. Bawat salita na inyong narinig ay nangyari. At ito ay isa sa mga kwento mula sa isang lolo na kailangan ninyong marinig dahil ang aral nito ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Kung may isang bagay na gusto kong iwan sa inyo, ito iyon. Huwag kayong tumulad sa akin. Nagtiwala ako ng walang pag-aalinlangan. Ibinigay ko sa aking anak ang lahat. Pera. Pangalawang pagkakataon. Binaliwala ko ang mga babala. Ang kanyang paggasta, ang kanyang pag-uugali, ang lamig sa mga mata ni Liza. Nagbigay ang Diyos ng mga senyales. Hindi ako nakinig. Akala ko, kayang ayusin ng pagmamahal ang kasakiman. Hindi pala. Ang kasakiman ay isang sakit na sumisira mula sa loob. Iniligtas ng Diyos ang aking buhay para sa isang dahilan. Siguro, para maibahagi ko sa inyo ang kwentong ito, huwag ninyong itayo ang inyong pamilya sa pera lamang. Itayo ninyo ito sa mga aral, sa pananampalataya, at sa pagtuturo sa inyong mga anak na walang anumang bagay sa mundong ito, walang mana, walang insurance, ang mas hihigit pa sa dangal at integridad. Ang kwentong ito ay isang babala. Isa sa mga totoong kwento mula sa isang lolo na ipinapasa para hindi ninyo maulit ang aking mga pagkakamali. Kung naantig kayo nito, mag-iwan po kayo ng komento. At ibahagi ninyo ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Dahil ang karunungan ay hindi lamang natututunan, ito ay ibinabahagi. Pagpalain kayo ng Diyos, manatiling matalino, at tandaan magtiwala sa Diyos, ngunit ingatan ang inyong puso.